tingnan mo yung background ng ano niya. Oh, ano lang yun, no? Ano yung background na yan? Hindi man kortina yan. Parang green screen, blue screen, parang dingding na normal lang yan. Ang yaman nito. 12 bahay sa Forbes Park nito. Oo, maniwala ka. Nakita mo yung ano na yan, yung dingding na yan. Very ano yan. Walang, palagay ko, walang parte sa bahay nito na ganyan ang itsura ang dingding. Wala ito sa bahay niya. Sigurado ako wala ito sa Pilipinas. Kasi kung nandoon sa opisina niya, may pangalan yung lamesa niya, tapos yung dingding niyan, may mga painting niyan. Bilyonarong hype na yan eh. Bilyonaryo yan. Magkano lang ba ang pera niyan noon? 500 million lang, naging 3.5 billion eh. Saan galing yan? So, dito makikita mo na parang wala na siya sa Pilipinas dito. Hindi ko sinasabing wala na siya sa Pilipinas, pero parang wala na sa Pilipinas. Palabas lang nila magpinsan yan. Pero nag-aaway na yan silang dalawa. At naku po, maglalaglagan na yan. O maririnig nyo dito, alam ko naman narinig nyo na to, pero maganda mahimay-himay natin. Bawat sasabihin niya dito para talagang maintindihan ninyo kasi English eh. Tanga kasi magtagalog to, bobo to eh. O kaya nag-i-English. O pero tingnan mo itsura, putang payat na. O ayan na, the day of reckoning is coming. Oo, kita ninyo. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yang dalawang ulol na yan. Yang magpinsan na yan, mga bossing, sabi ko sa inyo, ano na yan, nag-aagawan na yan sila kung sino ang masasalba. Kasi, dalawa talaga silang ano yan, most guilty. Dalawa yan sila. Oo, sabi ko kasi, kambal tuko yan. Sa ibang ano lang yan, matris lang yan binuo, pero isang lahi ng magnanakaw lang ang similya na bumuo dyan. So, nung lumabas yan, putang ina, kambal ng tadhana yan sa pagnanakaw talaga. Kaya ngayon, nag-uunahan sila, sino sa atin dalawa ang not guilty. Pucha, ako yun. Hindi, ulol, ako yun. Ngayon, silang dalawa na yung nagkakagatan, mga boss. Oh, ito si Romualdez. Sigurado ba kayo na nandirito pa to? Nakikita nyo pa ba to? Oh, nakita nyo ba sa Alimol nung nakaraan yan? Hindi natin alam. Pwedeng pinasasakay lang tayo ng mga gago na yan. Kunyari nag-aaway sila. O para hindi natin mapansin. Uta si Panpilo Lacson, hindi na nag-iimbestiga. At ang dami ng mga kabulastugan nangyayari ngayon. O eto, pero dahil nandito na rin tayo, tignan niyo yung yung background ni Romualdez ha. O ayan yung background niya, pucha yan. Wala dito sa Pilipinas yan. Sa tingin ko baka nasa Mars na yan eh. Palagi ko nasa Pluto na yan. Hindi nyo na mahahabol yan. Hindi nyo na makikita si Ombudsman, maniwala ka. May sarili man jet ito. Pucha, pwede naman tumakas ito kung talagang tatakas ito. Oh, sino ba ang personal na nagpasa kay Bojidi nung kanyang leave request? Mga tao na lang niya. Sabi ko nga sa inyo. Kasi nga tinanong namin si Rizzy, nakikita niyo pa ba? Matagal na daw niyang hindi nakikita. Pag tinignan daw niya sa attendance, nandoon. Pero hindi daw niya nakikita. O ngayon, panoorin natin kung paano maglaglagan itong dalawang ulol na magpinsan na ito. Oh, play. Respect for the legal process. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Ulul, respect sa legal process. Gago, walang legal process. Oh, legal process, tarantado. Ibabalik ko sa iyo lahat ng sinasabi mo, tarantado ka ha. Anong legal process na sinasabi mo? Inimpeach nyo nga si Inday Sara nung nakaraan, Congress, ikaw ang Speaker of the House, pukin ng ina ka. Hindi nga kayo dumaan sa tamang proseso, kaya nga pinulis kayo ng Supreme Court. Anong respect sa legal process, ulul? Walang legal process sa inyo. Ang legal process, si Franz Castro, convicted, convicted child abuser. Hindi nyo tinanggal sa Congress, hindi mo tinanggal sa Congress, tarantado ka. Anong sinasabi mong meron kang respeto sa legal na proseso? Si Arnie Tevez, mga bossing, congressman, ibinoto ng kanyang distrito. Anong ginawa ninyo? Dahil lang nagbubudots-budots, tinanggal ninyo. Tapos etong si Franz Castro, guilty sa korte sa kaso ng child abuse. Tapos hindi nyo tinanggal. Mga ulul, sinasabi mong respeto, wala kang respeto. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Gago. Tinatry mo na yung ninakaw mong pera sa mga kababayan natin, tinatry mo na paandarin. Nagbayad ka ng vlogger. Sinabi ni sinabi ni Makagago yun na ikaw nagbabayad sa kanya. Sinabi nung isa pang vlogger na ikaw ang nagbabayad sa kanila Sa mga artista, kay Sian Gasa, kay Rendon Labador, na yung mga bobo naman sa politika. Pero ang hilig pumapasok sa politika, pati yung mga rapper, ulul ka. Si Boss Toyo, hindi ba tao mo yan? Si Boss Toyo, tao mo daw yan. Siya daw ang middleman ng mga vlogger na binabayaran mo para banatan si Inday Sara nung nasa Department of Education pa siya. Anong pinagsasasabi mo? Nanahimik ka kasi meron kang mga binayaran na mga tao na kumilos para sa'yo. May binayaran kang mga tao na gumawa ng mga propaganda mo. Bobo yung mga binayaran mo Tanga yung mga binayaran mo, hindi ka nila kayang pabanguhin kasi mas mabantot ka pa sa tae.
O kaya naging tahimik ka kasi nga may gumagawa nun para sa'yo. Bobo ka naman eh. Paano mo ipagtatanggol sarili mo? Less talk, less mistake ka. Kaya lang, nagano ka, activate ka ng mga tao na magiging tagapagtanggol mo. Nye. Yung sinasabi mo. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Anong false, twisted, and unfair? Paano false, twisted, and unfair yung pinagsasabi mo? Ha? GAA 2025. Corrupt. Corrupt yung GAA 2025. Tapos nung tiningnan daw ng mga congressman, mas corrupt yung 2024. Ikaw ng Speaker of the House. Ganito ang budget procedure, ha? Ganito ang budget procedure. Magsasabi ang presidente kung magkano yung lalaruin na budget para sa susunod na taon. Diba? Sinabi niya 6 trillion. 6 trillion. O ngayon, sasabihin niya ngayon dito sa Congress, eto budget natin. Gagawa ang presidente ng kanyang ng presidential budget. Yung NEP, gagawin niya yan. Ipapasa yan dyan sa mga congressman. Tapos yung congressman ang mag-a-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng pinsan niyang ulul. Si Bongbong ang magsasabi kung magkano ang presyo, pero sila, mga congressman, ang maglalagay ng pera na yan sa kanya-kanyang mga ahensya na ayon sa gusto nila. Kung gusto nilang ilagay yung pinakamalaking budget sa Department of Education, yun ang dapat nasa batas eh. Pinakamalaking budget dapat nilalagay sa edukasyon eh. Yun ang makikinabang ng husto. Sila ang nagsasabi kung sino ang makikinabang ng husto doon sa budget na isiniset ng presidente. Kongreso po yan. Siyempre, sino bang leader ng Kongreso? Siya. Sino ang naglalagay ng mga, nag-a-appoint ng mga tao dyan sa Kongreso? Siya rin. Dahil majority kanya. So, ang gagawin niya, siya maglalagay. Ako maglalagay sa DPWH. Ilang taon na eh. 2022, 2023 pa lang yata, mataas na ang budget ng DPWH. Nasa batas, dapat DepEd ang pinakamataas na budget na makukuha. So bakit mo pinapayagan ikaw mismo na mataas ang budget ng DPWH? Kasi nga nanakawin niyo yung pera. Kasi nga si Bernardo, si Alcantara, sinabihan na kayo, lagyan nyo kami ng malaking pera, mas malaking pera ang makikickback nyo. Bakit? Kung dati 10 proyekto lang yung kinikickbackan natin, gagawin nating 100. Basta ilagay mo sa akin yung karamihan ng mga budget na sinasabi ng Pangulo na yan. So, ulul, wag mo sabihin na wala kang kasalanan. Kongreso ang nagbabalangkas. Kayo nga ang may power of the purse. Wala ang power of the purse sa Senado. Pag naglagay kayo ng mga budget, pupunta yan sa Senado, tapos i-review lang ng Senado yan. I-review lang ng Senado yan kung alin yung mga aaprubahan nila, alin yung hindi. Ang problema, putik yan. Nagkakaroon na ng mga kotsabahan. Kaya nagsimula sa inyo yan. Anong pinagsasabi mo, wala kang alam? So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on. Mabuti pa. Para malaman natin pare-pareho kung yung balaki ng tenga mo may silbi. And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. Appeared, gago. Nag-appear ka lang. Inapiran mo lang sila eh. Appear. Tapos umuwi ka na. Umuwi ka na. Nag-appear ka doon. Tinanong ka, may kinalaman ka ba? Wala. Okay. Tapos na. Appear. Gago. Sinasabi nito. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Ano mo naman? Napaka-ano mo naman, linis mo naman. Ito Si Boying Rimulya, hindi yang karapat-dapat na maging ombudsman sa Pilipinas dahil napakaraming kaso, reklamo at pang-aabusong ginawa niyan nung siya ay Department of Justice. Nanalo siya at pinili siya ng presidente na pinsan niya. So ibig sabihin, kung yung ombudsman na ang naglagay ay yung presidente ay contemplating of ilaglag ito si Romualdez, wala na magagawa si Boying eh. Wala na talaga. Tali ang kamay ni Boying eh. Wala na siyang choice. But kasuhan, etong mga yung nasa Senado, yung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso.
Pero sabi ko nga, kung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso, well, ano man yan, nasa jurisdiction man yan ng, ombudsman. Kaya hindi niya pwedeng sampahan etong presidente natin. Oo, kaya ngayon, hindi kasama si presidente rito. Pero alam naman natin, you will not bite the hand that feeds you. Oo, si Remulla, pinapalamon siya ni Marcos. So, syempre, hindi niya yung kakagatin sa ngayon. Sa ngayon. Depende kung sino yung galante. Ngayon, pinsan, kasi kung ako si Bongbong, ipipigilan ko yan. Hindi ba, magkakutsaba tayo, pipigilan ko yan. Kaya lang, sabi siguro kay Bongbong, sir, wala talaga Wala tayo may isisisi, hindi natin ito may papasok sa mga Duterte. Hindi natin ito may papasok sa mga Duterte. Bakit? Maagang umalis si Inday Sara sa atin Pwede man sana, kung si Inday Sara pa rin ang vice-presidente mo, pwede nating ituro, si Inday nag-utos kaya lang, matalino si Inday. Sabi ni Inday, putang ina nitong mga to, mga magnanakaw to, alis na ako dito. Maagang jump ship si Inday. Ngayon, wala silang maisip kung kanino isisisi ito. Kasi kahit kanino mo isisi, uuwi pa rin kay presidente. Nanghihingi lang naman ang mga tao ng big fish. Yun lang naman ang hinihingi natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bakit napipressure si Bongbong ngayon? Bakit napipressure si Martin Romualdez ngayon? Dahil sa atin. Dahil ba sa mainstream media? Hindi, kakampil na mainstream media. May-ari ng bilyonaryo daw yan Tapos, part ng ABS-CBN, siya rin daw may-ari so, maraming maraming mga media, marami pang mga vlogger ito. Pero dahil mas marami tayo at mas masakit yung mga sinasabi at mas makatotohanan yung mga sinasabi natin, sakit na sakit sila. So ngayon, ako si Bongbong Marcos, alam ko na ako sa akin uuwi yan. Kasi katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, yung mga polis ang pumatay sa mga sa war on drugs, let's assume na talagang may patayan, na si mga polis ang pumatay, pero tinan mo sino ang nanagot. Si Pangulong Duterte nandoon sa ICC. So hindi nila pwedeng sabihin na labas ako diyan. Samantalang kay Pangulong Duterte yun ang naratibo nila Ikaw ang nag-utos Ikaw ang nag-activate noong war on drugs So lahat ng mga namatay dito sa war on drugs ng hindi karapat-dapat, pananagutan mo yan, presidente ka Sinabi naman ni Pangulo yun, pananagutan ko talaga. Presidente ako Kung pumalpak yung war on drugs ko, ako yan, pananagutan ko yan. Kung hindi pumalpak, okay. So ganun din dito kay Bongbong Marcos. Kung ano man ang nangyayari sa administrasyon niya, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pananagutan. Siya nga ang pinuno Siya ang pangulo Siya ang may control ng lahat ng bagay. Meron siyang veto power. Pwede niyang hindi pirmahan yung budget kung talagang nag-aaral siya. Kung talagang nagbabasa siya, pwede niyang pirmahan. Pero hindi Kaya alam ni Bongbong, sa kanya uuwi lahat ito. Kaya ang ginagawa ni Bongbong, dahil nang hihingi yung tao ng big fish, hindi naman sila magsasakripisyo ng mga tao kung hindi sila nasasaktan sa atin Dahil mas marami tayo na nang hihingi ng big fish at malapit na yung eleksyon, mga bossing. Tinatry ni Bongbong na yung mga kasapakat niya rito. Ako naniniwala na si Bongbong nung una gustong maglingkod. Kaya lang nagulat siya nung makita niya na sobrang laki pala ng pera na pwede nilang kulimbatin. Na-activate ngayon yung natutulog na magnanakaw na lahi sa utak niya, nagising ngayon. Inalok nito, palagay ko inalok nito sa kanya yung scam ng DPWH. At sinabi palagay ko nung presidente na basta wala lang basta wala lang aberya sige, bahala na kayo diyan. Pipirma lang ako ng pipirma. Kaya ngayon, feeling ni Bongbong, dahil hindi naman siya ang nag-arkitekto talaga noong pagnanakaw na yan, ang totoong nagkaroon ng connivance dyan, DPWH at saka ito, tsaka si Zaldico, si BBM, inano na lang nila, kumbaga inaning nila, kung ikaw, addict ka, saan ka nila aaningin? Sa drugs. Sir, ang laki ng kikitain natin. Paano yan? Walang proyekto. Okay lang, bawi tayo sa huling 2 taon. Pero itong una natin, bawiin na natin kasi para meron kang ganun pang higo. Palagay ko ganun ang usapan pero malamang mali ako. Hindi totoo siguro yan. Naisip ko lang. Gumagawa lang ako ng istorya. So, ayan yan. Alam ni Bongbong na sa kanya yan Sa kanya uuwi yan. Kaya ngayon, ito si Romualdez. Ito si Romualdez ang inilalaglag niya sa tulong ni Zaldico na kahit hindi niya naman nahuli, sinabi niya na nahuli. Kasi palagay ko, si Bongbong Marcos, tinatry niya na ito si Zaldico makipag-usap sa kanya para pag uwi dito sa Pilipinas, kung magtitiwala si Zaldico sasabihin niyan, Zaldico, alam na nila kung nasa si Zaldico kasi sila nagpatakas dyan
O kaya nga nagagalit ito si Romualdez at gusto na rin tumakas kasi nakikita niya yung pinsan niya parang pauuwiin dito sa Pilipinas. Pag umuwi yan, ituturo siya eh. So ngayon, ito si Bongbong dahil siya yung mas may kapangyarihan. Siguro, nahanap niya na si Zaldi, nagkaroon na siya ng avenue, pinapangakuan na siguro niya si Zaldi ko. Sinasabi siguro niya, Zaldi, pauuwiin kita. Pag uwi mo, si Romualdez lang ang ituturo mo, hindi ako Si Romualdez lang. Oo, si Romualdez lang. Tapos mamadaliin natin. Ikaw ngayon ang least guilty. Ikaw ngayon ang papaboran ng ombudsman, gagawin kang state witness. Tapos ilalaglag natin tong malaking tenga na to. O, syempre tatanungin nila, paano hindi naman nagre-release ng budget ito si Tenga. O, wag ka mag-alala. Palalabasin ko na si Pangandaman gumagawa siya ng na si Pangandaman kasabwat dito, nagre-release siya ng pera na hindi ko alam. Yun yung pinalalabas nilang naratibo ngayon So ngayon si Zaldico, syempre, na siya, push na siya to the wall. Kapit na sa patalim yan. O ganun din naman ang kahihinatnan, kakatayin din naman siya ng mamamayang Pilipino. Magtitiwala na siya kay Bongbong. Ilalaglag na lang niya ito si Romualdez. Kaya dahil nakikita ni Romualdez yung playbook, kasi yung playbook na yan, playbook nila yan Oo, silang dalawang may playbook niya. Ngayon ginagamit na ni Bongbong yung playbook sa kanya. Tapos na kay Bongbong ang police, na kay Bongbong NBI, na kay Bongbong ang ombudsman. Tapos yung iba pang mga korte pwedeng naiimpluwensyahan pa siya. Ito si Romualdez, mukha siyang tanga. Kaya gusto na lang niyan tumakas, hindi pinatakas. Eto na, humahalhal na. Utangin na ninyo magpinsan kayo, salot kayo sa Pilipinas. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address... Politically targeted? How can you be a target politically? Bongbong is your cousin. Pinakamalaki kayong partido ngayon dyan sa Kongreso. Wala kayong kalaban, super majority kayo hanggang sa Senado. Paano kang magiging subject ng political attack? Tarantado, gawain mo yan Gawain mo yan. Pinulitika mo si Inday Sara Walang hiya ka. Tapos ngayon gagamitin mo, nagpapaawa ka sa taong bayan na biktima ka. Tanga. Sabi nga nila, what goes around comes around. Gawain mo yan. So kung ano yung ginagawa mo kay Inday Sara, ginagawa sa'yo ngayon. Bakit? Traidor ang lahi nyo. Sino ka ba? Inupo ng mga Duterte si Pangulong Marcos sa Malacanang. Ipinalibing pa yung tatay. Tinraidor, ikaw pa. Kaya nga ito nga sasabihin ko, ikaw Pangandaman, ikaw Bersamin Lucas, at saka yung Bersamin na bata, humanda kayo. Wala kayo sa mga Marcos. Ano lang kayo? Ipis lang kayo sa mga Marcos. Kung yung mga Duterte na nakatulong sa kanila ng malaki, hinayop nila. Kung ito, pinsan nila, nilalaglag nila, kayo pa. O dalawa lang yan, ilaglag kayo o patayin kayo. Kaya siguraduhin nyo, kayong mga sangkot dito, gumawa na kayo ng mga video nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung video nyo at namatay kayo, dead man's declaration yan. Matindi ang matindi ang weight niyan pagdating sa korte. Kaya gumawa na kayo. Kasi kung wala kayong ginawa pa, nalaman nila wala kayong ginawa, maniwala kayo, bukas bangkay na kayo. Oo, kaya mag-ingat kayo. Itong ang dalawa, nagtatraidura, nagsasaksakan na, kayo pa kaya. the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How? Tayo napigilan siya Kinat pa. O siguro nung sinabi niya, I am the mastermind of this scheme, kumulog ng malakas. Boom! Kumulog siguro, kaya kinat nila. Oo, kasi putya, napakasinungaling nito. O kaya ganyan. Hindi daw siya ang mastermind. Sino? Kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Si Pangulong Duterte. Nangyari yun nakawan 2024, 2023, 2024, 2025. So kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ang kapitbahay nyo? Gago, sino maniniwala sa'yo? Ang hierarchy, ikaw, presidente, tapos Supreme Court Justice, tapos Senate President, tapos Congress. Kasi si Inday Sara nandoon siya sa executive So apat kayo na makapangyarihan sa Pilipinas, co-equal ang kapangyarihan ninyo. Presidente, Supreme Court, Congress, Senate. Kaapat lang kayo. So sino sa inyo? Negative ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, ano man yan? Judicial man yan. So Congress, Senate, and ano lang yan? And executive, which is the President.
So tatlo lang kayo. Magkakaparehas kayo ng kapangyarihan tatlo eh. Paano mo sasabihin na wala kang wala na hindi ikaw mastermind? Equal nga kayo eh. Magkakaparehas kayo halos ng kapangyarihan, meron kayong autonomy. Kaya nga kayo equal body, judiciary, executive at saka legislative. Kayo legislative, kayo ng Senate eh. Paano mo sasabihin na hindi ka guilty dito? Kanino natin sisisi to? Sa konsihal ng Timbuktu? Gago. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Yan sabi niya, hindi daw Congress. Tatlo nga lang kayo. Putang ina, magtuturoan pa kayo, tatlo lang kayo. Ikulong na kayong tatlo. Dapat gunawin na kayo. Tatatlo lang kayo, kanino nyo pa ituturo yan? Walang hiya kayo. So, totoo naman, nagsisimula ang budget sa presidente. Sasabihin niya, meron tayong 7 trillion. Kakausapin niya yung mga economic team niya eh. Pati yung Department of magkano yung nakolekta nating buwis? Ganun ba? Sige. Dahil ito nakolekta nating buwis, tapos mangungutang tayo, nakabayad man tayo ng utang noong nakaraan, ito ang budget natin. 7 trillion ang budget natin. Di ba magpapalakpakan kayo? Kasi yung 7 million na yun, sino ang maghahati-hati nun? Congress ang maghahati-hati nun eh. Congress. Buti sana kung presidente lang ang gumawa, siya na nag-implement, siya na lahat. Hindi eh. Kasi kayo nag-implement eh. Presidente ang nagbaba sa inyo ng pera. Kayo ang naghati-hati ng pera. Kayo ang gumawa ng batas. Pinirmahan ng presidente yung batas eh. Kaya nga sabi ko, hindi ba may kasalanan ng presidente? Meron. May kasalanan ng Congress, ang Senate, meron. So tatlo kayong may kasalanan. Sa inyong tatlo, sino yung pinaka may kasalanan? Pare-parehas kayo. Pare-parehas kayo kasi nagkutsabahan kayong tatlo na nanakawin nyo yung pera. Kaya nga ipinasa nyo yung budget na yan. Kaya nga sandamukal na insertions yung pinagpupunta nyo dyan. Tapos ginamit nyo yung mga ahensya ng gobyerno para gumawa ng corruption doon sa loob ng kanilang mga ahensya. Tapos bigyan kayo ng mga komisyon, mga hayop kayo. Ganon ang style ninyo. Sabi mong wala kang kasalanan. Nagsimula sa sa presidente, pero ang proseso dadaan sa'yo. Ikaw maghahati. Tapos pag-uusapan nyo ng Senado, okay ba tong ginawa namin? Sasabihin ng Senado, hindi, ayusin natin tong part na to. Sige, tapos okay na ba yan? Sige, approve na sa amin, ibalik mo na sa taas yan. Si Bongbong, siguro lasing. Nag-usap naman na kami ng pinsan ko, okay na daw to. Pirma na lang ng pirma si Tarantado. May kasalanan siya? Siyempre, siya presidente ng Pilipinas eh. Budget ng Pilipinas ang pinag-uusapan eh. Sino ba may hawak ng budget ng Pilipinas? Police. Kasi katulad niya kay Pangulong Duterte, yung police ang gumawa ng kasalanan. Nanagot siya. Ito pera ng taong bayan. Sino bang may hawak ng pera ng taong bayan? Presidente, Congress, Senate. Kanino natin isisisi yan? Sa kanilang tatlo lang. Tapos wala kang kasalanan. Gago, ikaw ang gumawa nung pinapirmahan mo sa presidente, wala kang kasalanan. Tarantado ka. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. Tapos? From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. Pero, ikaw ang pinuno, House, sa'yo yan. Ikaw ang boss eh. Di sana hindi ka tumakbong speaker. Di sana hindi ka nag-speaker of the House kung ayaw mo palang masisi. Kung ano ang direksyon ng speaker, yun ang susundin ng kanyang mga congressman. Hindi pwedeng mag-a-act alone yung mga congressman. Kasi dyan sa Kongreso, para kayong isang maliit na bansa. Ikaw ang pinuno ng bansa na yan. Meron dyan education, meron dyan transportation, meron dyan science, meron dyan agriculture. Nandiyan yan sa loob ninyo. Para rin kayong munting kaharian. Sa munting kaharian, may hari, ikaw yun. Sino nasusunod doon sa munting kaharian? Siyempre yung hari, gago ka ba? It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yes, and that committee, makakarating sa'yo yan. I-review mo yan. Pasok ba yan?
Pasok ba yan doon sa ano? Doon sa gusto ng principal? Kasi tinan mo, pag SONA, sinong nakaupo sa likod ng presidente pag nagsasalita siya, nagsisinungaling sa Pilipino? Senate President at saka Speaker of the House. Tatlo kayo nandoon. So kung ano yung sinasabi ni Bongbong doon na pinapalakpakan nyo noon, putang ina, pinag-usap-usapan nyo na yun. Nag-a-agree kayo doon. So ikaw bilang Speaker of the House, ang gagawin mo, kung ano yung advokasya ng presidente, yun ang ipaprioritize mo. Kasi kung sinabi ng presidente, pagandahin ang Pilipinas, yung mga yung direksyon ng mga committee dyan, papunta doon sa direksyon ng presidente. Yung presidente nagdadrive. Ngayon kayo bilang mga congressman, kayo ang nagbibigay sa kanya para kayong ways. Turn left, ganun. Tapos yung presidente kakaliwa lang yun. Ganun ang trabaho nyo. Kainang yan, hindi gagana ang bansa kung wala ang Senado at saka ang Kongreso. Tatlo kayong nagpapagana ng bansa. Kung hindi ikaw may kasalanan, at kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, bakit may Speaker of the House pa? Tumatayo ang Speaker of the House as leader ng Kongreso. Bobo mo. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Nek mo. Sinabi na ng mga congressman mo, sinabi na ni Toby Chanco, sinabi na ni Irice, na tinatanggalan nyo ng budget yung mga congressman na hindi sumusunod sa inyo. Hindi nyo talaga sila dapat kinokontrol at kayang kontrolin. But dahil nga, yung pera nasa iyo, at ikaw ang namimili at ikaw ang may kapangyarihan na sabihan yung pinsan mo alin dito sa mga insertions na ito yung popondohan ng DBM. Dahil ang DBM hindi magre-release ng pera yan kung hindi aprobado ng presidente. Dahil pinsan mo yung presidente, alam ng mga taga-Congress na masyado kang malakas. So kahit na hindi mo kami dapat impluwensyahan, dahil ang lakas-lakas mo, mai-impluwensyahan mo kami. Dahil sasakalin mo yung budget namin . Hindi mo kami bibigyan ng proyekto . Tatalunin ako ng kalaban kong congressman sa susunod na eleksyon dahil lahat ng mga nirequest ko na project insertions ko, hindi mo pinondohan . Ngayon, susunod ka sa akin. Popondohan kita, susunod ka sa akin. Siyempre ako, timawa ako, susunod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Ang congressman ba kumita personal? Pwedeng kumita, pwedeng hindi. Depende sa congressman. Dahil may mga congressman pa rin naman na talagang gusto nila yung na hindi tumatanggap ng kickback sa kanilang mga proyekto. Pero sigurado ako na ito sa lahat ng proyekto na pinondohan ng DBM, pinondohan ng executive, palagay ko kumomisyon ito. Kumomisyon ito dahil sino ba yung naglalagay ng mga insertions? Congressman. Sino ba yung mga congressman na amuyong sa kanya? Di ba yun lang naman yung nakakuha ng mga proyekto? Understood na yun. Mananalo ka sa susunod na eleksyon dahil yung proyekto mo may mapopondohan natin, win-win tayo. Kumita ako. Ganyan ang style. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Ayun na nga, vice chairman lang siya. Sinasabi mo na may kinalaman siya, ikaw wala. Si Toby Chanco, vice chairman, sinasabi mo na may kasalanan, tapos ikaw na leader, wala. Parehas lang kayo ng style na ginagawa ng presidente. Na si presidente bilang siyang nagbibigay ng direction, nagbibigay ng blessing sa lahat ng lahat kailangan may blessing niya, may pirma niya. Lahat ng desisyon kailangan alam niya. Tapos nung pumalpak yung desisyon, sasabihin niya, hindi ako na ganun yan, nagplano niyan. Pero siya ang pinuno. Ganun na ganun din ang ginagawa mo. Sinasabi mo si Toby Chanco, vice chair. Vice chair lang siya, Speaker of the House ka . Kung ganun ka pala makapangyarihan ng vice chairman, bakit nag-Speaker of the House ka? Patay gutom ka sa kapangyarihan. So I had to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop. Sinabi na nga nila kung bakit. Kapag nag-oppose ka, wala kang budget. Pag hindi ka nag-oppose, may budget ka. Ngayon, pag nag-oppose ka, wala ka ng budget, tatanggalin ka pa. O hindi ba si Irice tinanggal nyo as minority floor leader? Si Toby Chanco, di ba tinanggal nyo rin? Si Marcoleta, tinanggal nyo rin nun. Ganun kakatarantado noon . In the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget
and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconciled their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval. Kanino nang galing yung pinagdideliberatan, pinag-uusapan, pinagtatalunan ng BICAM? Kanino galing? Sa Congress. Kayo ang gagawa ng batas, i-adapt ng Senado yung ginawa nyong batas. O, tapos sasabihin mo walang kasalanan. Walang i-adapt ang Senado, ha? Walang i-adapt na batas ang Senado kung wala kayong ginawa. Ngayon, kung ang 2025 budget ang pinaka-corrupt, actually 2024 yung pinaka-corrupt. But again, maraming mga, in 2024 kasi hindi alam kung alin yung mga proyektong sablay pa eh. Itong 2025 lang pinag-uusapan eh. Ang daming palpak na na proyekto ngayon 2025. Lahat ng mga proyekto na yun, kayo ang nagpasok. Inapprove ng Senate, inadapt ng Senate. Kayo gumawa, yung Senate, inadapt yun, pinirmahan, tapos dinala nyo sa presidente. Pinirmahan din ng presidente. Tapos wala kang kasalanan. Ano ka nung tulog? Gunggong! Or veto. So let us be honest about what becomes. Ayun na nga, totoo yan. Ang presidente kaya niyang i-veto. Oo. Pero nga dahil nga magkakukutsaba kayo, wala nang ganun nangyari. O pagdating sa inyo, inayos nyo na sa inyo. Tapos pagdating ng Senado, meron silang reklamo. Pero dahil nga malakas ka sa presidente, kung ano yung gusto nyo, yun pa rin ang masusunod. Sinabi na ni Inday Sara yan eh. Meron sa DepEd. Ito yung budget ko. O, ngayon, ang ginawa nila, dinagdagan nila yung budget, pero binawasan nila yung total na budget na mapupunta dun sa proyekto. Kinatkong nila yung dinagdag na budget. Ba, hiningi ko 9 billion. Ginawa nilang 15 billion. Yung budget. Hindi ko naman nire-request yun. Tapos, pagdating sa Senado, napansin ng mga senador yun. Oh, bakit 9 billion lang yung request mo? Bakit 15 billion tong nandirito? Oh, tapos lumalabas doon sa 15 billion na yun, 2 billion lang yung inallocate doon sa mga classrooms. Doon nagalit si Inday Sara na sabi niya po, yan, kinakatkong nila yung pera. Paano ako magpe-perform kung nanakawin nila yung pera? O, sinabi ng Senado, sisilipin nila, sinabi ng Department of Education noon na ganun yung sistema. O tingnan ninyo, biglang magugulat ka. Sabi ng Senado, sisilipin nila, pero kung ano yung unang-unang na-transmit sa Senate, yun pa rin yung inapprove. Nung Senate mismo na nag-scrutinize nung issue na yun. Oh, yun yung unang expose ni Inday Sara eh. Oh, bakit? Kasi nga, ang lakas-lakas nito ni Romualdez dahil pinsan niya yung approver eh. Pinsan niya yung approver. Walang hiya oh. Law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens Alone. If there is a pagnanakaw, hindi yan sa amin solo. Oo, hindi solo. O so ibig sabihin, ina-admit niya dito na may pagkukulang sila. Na kapag magnanakaw ka at yung pagnanakaw mo ay kinutsaba mo ang Senado at pumayag din ang Senado, at pinirmahan ng presidente, 3 kayong magnanakaw. Kasi nangyari na po nung mga panahon na merong reenacted budget. Kasi kurakot man talaga ang mga congressman. Kurakot ang congressman. Ginagawa na yan ng mga congressman kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nga walang kontrol si Pangulong Duterte sa Congress at Senate, meron siyang kapangyarihan to veto. Anong ginawa ni Pangulong Duterte noon? Vinito niya yung budget at ginawa niyang reenacted budget. Kasi nga nakita niya ang daming katarantaduhang sinisingit ng mga congressman. Yes, that happened during the time of Pangulong Duterte because Pangulong Duterte knows yung mga corruption na yan and he doesn't like corruption. Alam niya kung ano yung mga nandiyadyaan na corrupt. Naging congressman siya eh. So vinito niya yun. Tapos reenacted budget mga bossing. Yari sila ngayon.
Eh ngayon, ganun ba yung nangyari? Hindi ba? Ang dami ng mga question, pero inapprove pa din ng presidente. Nag-veto yung presidente ng konti para lang masabi, nag-review siya. Pero nung tiningnan, anak ng tinapay. Sobrang laki pala ng ninakaw nila sa gobyerno. So yes, Congress, Senate, and the President. Tatlo kayo dyan. Kasama yung mga appropriation sa committee chairman, accounting, economist. Lahat kasama dyan. Style mo bulok, hindi ka mabait. Oo, hindi ka hindi ka inosente, sir. Maniwala, hindi kami naniniwala na wala kang kinalaman. Happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. O yan, so dito, nilaglag niya na yung DPWH. Diyan ngayon lalabas si Yusek Bernardo at saka yan si Alcantara. O kasi, sino ba ang amo ng DPWH? Sino ang magbibigay ng pera sa DPWH? Kami, Congress. Pero sino ang direktang nagmamanage sa DPWH? Presidente ng Pilipinas, mga bossing. Presidente. O so ngayon, kung magre-release ang DBM, which is under the leadership of the president, magre-release ang DBM sa DPWH. Yung DPWH ilalagay yun sa mga proyekto, i-ghost nila, pipirmahan ng DPWH na completed yun. I-acknowledge yun i-acknowledge yan ng DBM. O sinong may kasalanan? No? DBM? Hindi. Presidente. Presidente may approval lahat yan. Lahat ng mga bumabagsak na mga kung anik-anik na mga desisyon, pirmado yan ng presidente. May seal yan ng bagong Pilipinas. So doon ngayon tumatakbo yung sindikato nila. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Oh, yun, lahat yan. Yung sinasabi niya, DPWH. Sino ang boss ng DPWH? Si Bongbong. Pero sino ang nag-offer? Sino ang gumawa noong nagpasa noong GAA? Sino ang nagbalangkas niyan from word to word, letter to letter? Kayo, huwag mo sabihin na na presidente. Yung presidente, kayo ang naglagay nung kukurakutin, kayo yung naglagay. Pinirmahan lang niya yan. O para yung DBM magre-release ng pera para pumick up ng mga proyekto diyan sa mga ikinarga nyo diyan. Kayo nagkarga ng proyekto eh. Presidente, yung DPWH lang ang mamimili at executive ang magbabudget. Pinagsasasabi mo. Buti sana kung talagang hindi kayo gumawa. Katulad ng mayor. Kung yung mayor ang sisisihin natin dito, wala talaga siyang kinalaman. Bakit? Kahit isang ballpen, walang dumapo dyan sa ginawa niyong batas eh. O, yung ginawa niyong batas, yung mga ballpen ninyo ang dumapo dyan eh. Pinirmahan nyo pa yan pare-pareho eh. Kung sasabihin na executive lang ang may kasalanan, may kasalanan din kayo. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has zero ghost and zero substandard. So dito, ang nilaglag niya dito, sino? Ang nilaglag niya dito, si Sandro Marcos. Kasi napapanood nyo yung mga vlog ni Madarahog, ni Jesus ano ba yun? Basta yung matandang sayaw ng sayaw na vlogger na tawa ng tawa. Ano yan? Ang pinuntahan niya, Ilocos Norte, distrito ni Sandro Marcos. Ang daming ghost projects doon. In fairness dito kay Romualdez, nung nagpunta kami nung kampanya dyan sa Tacloban, dumadaan kami dyan. Dati, warak-warak talaga yung mga kalsada dyan. Pero surprisingly, maayos yung kalsada, maayos yung mga tulay na mga nadaanan namin dyan nung mga panahon na yun. So, sa nakikita ko,
na-prioritize yung lugar niya na maayos, malagyan ng mga proyekto. Pero tinapos yung mga proyekto doon. Marami siyang insertions pero natapos yung mga proyekto doon. So okay siya doon. Okay siya doon kasi ang makikinabang naman ng mga proyekto na yun, yung distrito naman niya. So sa sinasabi niya na yung distrito niya walang ghost project, pwedeng totoo yan. Oo, pero dito sa example niya, sinasabi niya, sa distrito ko wala. Tumingin kayo sa distrito ni Bongbong Marcos. Tumingin kayo doon. Gaano kalaki ang budget na inilagay namin ng anak niya sa distrito niya? Puntahan nyo. May ghost project doon. Marami. So talagang nilalaglag na nito ni Romualdez yung mag-amang Marcos. Kasi natanggal ito si Romualdez sa pagiging speaker. Pinalit yan si Bogie D. Ang nagpatanggal daw sa kanya, yang si Sandro Marcos. Oo, kasi nga, hindi na daw sumusunod. Sobrang magnanakaw nitong uncle ko, wala na akong manakaw. Kung tatanggalin ko yung uncle ko dyan, ako na lang ang magnanakaw. Sobrang magnanakaw talaga ng mga Marcos na yan, maniwala kayo. Ito, spekulasyon lang to ha, pwedeng hindi totoo to. Pero sa sobrang magnanakaw ng mga Marcos, tinanggal nila yung isang pinsan nila na magnanakaw para masolo nila yung pera. Kasi, OJT yung anak niya nito eh. Nakita siguro ni Sandro kung paano mag-operate ito. Ngayon, feeling nito ni Sandro dahil tatay niya presidente, kayang-kaya niya na. Maglalagay ako ng tao dyan as speaker, ako pa rin ang magmamando. Kaya tinanggal nila ito. Oo, tinanggal nila ito. Nung tinanggal nila ito, tinanggal nila si Zaldico bilang Appropriations Committee Chairman. Alam na natin na ang kumikilos to si Sandro. Sobrang suga pa nung bata na yan. Putya, patitsuhin niya. Patitsuhin niya, naka-riding in tandem nila. Putya, tinanggalan niya na siguro ng kita. Ganyang kaganid ang mga Marcos at saka Romualdez. Tingnan mo kung gano'n sila kaganid ha. Sila nagkakagatan, kayo pa kaya na mga bumoto sa kanila? Sino ba kayo? Kung sila nga na mga magkakamag-anak, sama-sama na sila nagnanakaw, hindi pa sila nakukontento eh. Sinasabi niya rito may substandard sa kanila, which is true. Ang daming mga vlogs, nagpunta dyan si Boss Mill, nagpunta dyan si Madarahog. Ine-expose nila yung mga flood control projects dyan. Hindi nagpupunta dyan noon. Si Vince Dizon, nagpunta na lang dahil napilitan, kumakalat na sa social media. Totoo rin naman sinasabi ni Sir, na sinasabi nyo, magnanakaw ako, tinan nyo yung distrito ko, tinan nyo yung distrito ni Sandro. Sino magnanakaw sa amin dalawa? Gago, parehas kayo. Magkamag-anak kayo eh. Flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things. Not a one-man operation. Corruption of this scale is not a one-man operation. So inaamin niya na he is part of that operation. Kasi alam niya na hindi ito one-man operation. Sinabi din naman ni Zaldico yun na hindi lang ako ang mastermind dito. Umamin naman si Zaldico Ang mali lang ni Zaldico, sinabi niya wala siyang kinita kahit sang kusing. Pero inamin niya na may corruption. Inamin niya na nagdi-deliver ng perang mali-malita sa mga ito. Inamin niya yun. So ibig sabihin, pinapatotohanan ni Romualdez yung testimonya ni Zaldico na may pagnanakaw talaga kasi dinideny nila ni Bongbong na may pagnanakaw, wala daw Ngayon, sabi ni Bongbong, hindi niya na maitago. O sige, meron talagang pagnanakaw pero hindi ako ang may kasalanan niyan. Ayun na, kaya naglalaglagan sila ngayon kasi hindi na nila maitago na may pagnanakaw pero kailangan ng may managot. Sino yung mananagot? Definitely not me. So if it's not me, kung hindi ikaw, sasabihin nito ni Romualdez, putya, ako na yan kung hindi ikaw. Hindi ako papayag nun. 2 tayo 3 tayo 4 tayo Budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions. Sus, pwede ba naman yun? Pwede ba naman na magdidesisyon yung tao mo doon? Pera ang pinag-uusapan? Posible yun, sir. Napaka-imposible nun. Magre-report directly sa'yo si Zaldico. Sasabihin sa'yo ni Zaldico, okay na, ayos na. Ready na, nandoon na sa presidente, putang ina, mali-malita na yung kukunin natin.
Kung mo sabihin wala kang kasalanan, sinasabi na nga ng 18 Marines, naghahatid sila sa iyo ng pera. Ano yung hinahatid nila sa yung pera? Allowance mo? Naghahatid sila sa iyo ng pera eh. Hindi mo dininay dito eh, na hinahatiran ka ng pera. Alam nga nila yung mga bahay mo sa Forbes Park. 12 bahay mo sa Forbes Park. Alam mo ba dyan sa Forbes Park, yung lupa pa lang, daan milyon na halaga? Di umano, si Lagdameo nagpagawa daw ng bahay dyan. Construction lang ng bahay, 1 bilyon ang halaga. Ganun kamahal yung mga bahay dyan. Walang hiya na yan. 12 bahay mo. Kung sino maniniwala sa'yo na hindi ka magnanakaw? including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. Ayun na, dinaglag pa si Chis. Oh. Kasi bakit itinuro mo si Chis Escudero? Itinuro mo si Zaldico. Pero hindi mo itinuro yung pinsan mo. Sinasabi mo lang, executive, executive, executive. Bakit hindi mo mapangalanan yung pinsan mo? Style lang nilang dalawa to. Style ni Bongbong ito at saka ni Romualdez na kunyari nagtatalo silang dalawa. Na kunyari naglalaglagan silang dalawa, pero kung magkagipitan na, talagang maglalaglagan sila kasi nilalaglag niya na si Sandro eh. Di lang niya mapangalanan pero nilalaglag niya na dito sa testimonyo niya. Pero ang nakakatawa, binanggit niya yung pangalan ng dalawang tao, si Chis Escudero at saka si Zaldico, tapos hindi niya binabanggit yung pinsan niya. Gago. Eh, si Chis Escudero, di pwede rin palang sabihin ni Chis Escudero, ako ang Senate President. Pero meron na akong mga tao dyan. Sila Jinggoy, sila JB, sila ganito. Sila may kasalanan, hindi ako. Pwede ba sabihin ni yun? Ni Chis Escudero yun? Hindi. Hindi. Pero ito lang kasi ang gusto kong ipaintindi sa inyong mga kababayan ko, ha? Si Chis Escudero, whether tumanggi siya o hindi, sinabi na ni Inday Sara ito na dalawa lang ang may hawak at may kapangyarihan sa budget. Dinadala yan sa Senado, formality na lang dahil yun ang proseso. Pero kahit ano ang gawin ng Senado, kahit anong pigil ng Senado, masusunod pa din yung ginawa ng Kongreso. Kasi yung ginawa ng Kongreso, may basbas yun ng presidente. Yun yung sindikato nila eh. Kaya nga natatandaan ninyo si Bato, yung budget, hindi siya pumirma doon. Oo, pero may nagawa ba yung hindi niya pagpirma? O, wala. Bakit? Kasi nga, majority, pumirma na lang dahil yun talaga yung direksyon. Because kung hindi ka pipirma, kung hindi mo i-approve, wala ka ng budget, aatakihin ka nila. So mas naniniwala ako na walang kinalaman si Chis dito. Si Chis, wala na lang siyang magawa. Senate President lang siya, pero wala siyang magawa. Kasi 3 tao yung magkakakutsaba. Kung 4 sila, kahit umayaw si Chis, kung yung 3 gusto, walang magagawa Senado. Wala. Mapupush pa din yan. Because in the end, pagdating yan kay Pangulong Marcos, kung ano man yung ginawa ng Senado na pag-update dito sa galing sa Congress, i-veto lang yan ng presidente. Sasabihin lang ng presidente, ayoko nito, ilagay niyo yung original. Ilagay niyo yung original, pipirmahan ko yan. O, matatapos na yung matatapos na yung taon. O, wala na kayong magagawa. O, sige na, putanginan nyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, si Chis Escudero, the fact na nilaglag dito ni Romualdez, niligtas niya yung sarili niya at saka yung pinsan niya dahil di niya pinangalanan yung pinsan niya. Although, nagparinig siya ng executive. Oo, kasi nga nung sinabi niyang executive, anong sagot ng Malacanang? Hindi, ang sangkot diyan, yung sila Amina Pangandaman. Hindi nila pinapaalam kay Bongbong magre-release sila ng pera. Gago, pwede ba 'yun? Napakalabo nun. Hindi pwedeng mangyari 'yun. Parang yung sa din yan, yung sa asukal nung una, tandaan ninyo. May pirma si Bongbong Marcos doon sa pag-aangkat ng asukal, tapos sinabi wala siyang kinalaman doon. Yung pirma daw na yun, ang pumirma, yung secretary ng Department of Agriculture. Pwede ba yun? Pangalan mo, tapos siya ang pipirma. Ganun ang ginagawa nila dito. So tinatarantado nila tayo, nilalaglag nila dito si Chis Escudero at saka si Zaldico lang para maiwas siya. Sasabihin niya sa pinsan, ba't di naman kita pinangalanan? Sabi ko na executive, pero madami naman kayo sa executive. Yun din ang sinasabi ng Malacanang ngayon, marami sila sa executive. Bala kayo, hindi kayo makakalusot sa amin, maniwala kayo. So, kung sino yung tinuturo nila, yan yung less guilty.
Kung sino yung mga nagtuturo, yan ang guilty. Tinan mo, sa Congress, ganun din. Kung sino yung mga bumabatikos kay Inday Sara pagdating sa corruption, sila yung mga unang-unang corrupt. Kurakot si Luis Tro. May kaso yan nung cat's eye dyan sa Batangas. Ito si Abante, natalo yan. Tapos ang daming mga relos na mamahalin. Tapos nila lifestyle check mo si Inday Sara. Si Terry Ridon. Si Terry Ridon, tinanggal yan ni Pangulong Duterte sa posisyon dahil tarantado yan, kurakot yan. Kaya tinanggal. Tapos sila ngayon ang sila ngayon ang naghihiring kay Inday Sara. Ganun ang style ngayon. Kung sino yung magnanakaw, sila yung mga itinuturo. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Bong Revilla, nakakulong ngayon, may kasalanan yan? Wala. Kung si Martin Romualdez, walang kasalanan, si Bong Revilla pa kaya? Kaya nakakulong yun para lang masabi mga bossing na merong nakulong na politiko. Pero yung pinaka nakulong, yun ang walang kasalanan. Sino unang nakulong? Walang kasalanan. Nakakulong si Pangulong Duterte, walang kasalanan. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, walang kasalanan. Nakakulong si Revilla, malamang walang kasalanan. Kasi bakit? Sila hindi pa nakakulong eh. Si Romualdez, si Saldico, si Charis at saka yung tatay niya. Ganyan ang mga demonyo, magaling yan magturo, mag-name drop. Pero sa totoo lang, sila yan. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Ikaw. Romualdez, deliver pera, deliver pera, Malacanang. Nagtanong ka pa. Whose name actually appear in credible accounts made under oath? Ikaw pa din yun. There are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically... Ulol. Naging silent ka kasi nga pinagana mo yung mainstream media, pinagana mo yung mga vlogger, pinagana mo yung mga attack dog mo, yung mga troll farm ninyo. Eh wala na, hindi ka na kayang isalba niyan, bossing. Bakit? Wala ka ng pamba. Ipi-freeze na yung assets mo. Wala ka ng pambayad dun sa mga yun. Yung mga binabayaran mo na yan, mababayaran nung pinsan mo yan, pucha aatakihin ka na yan. Ilalaglag ka na rin ng mga yan na ikaw ang nagbabayad sa kanila. Malalim masyado yung hukay na na pinaglilibingan ninyo. Hindi kayo makakaahon. Wala na, abistado na kayo rito. Kaya nga sabi ko wala na to, tapos na to. The end na to. Hindi na to aabot ng 2028. engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. Sino ang magko-control kay Zaldico? Sino? Kasi kung halimbawa Duterte, kokontrolin si Zaldico, malabo. She-minute nga yan eh. She-minute eh. Ang mga Duterte, ginagamit ba ng mga Duterte si Zaldico ngayon? Laban doon sa impeachment kay BP Sara? Hindi naman. Nabanggit ba ng mga Duterte si Zaldico? Never naman. Visit na visit talaga sila dyan. Gusto talaga nila makulong niya. O so ngayon, sino? Yung sinasabi mo na kumukontak kay Zaldico para ituro ka. Sino? Si Bongbong Marcos ba yan? Sabihin mo na kasi, bakla ka masyado. Vlog ka ng vlog, wala ka naman palang bayag eh. Sabihin mo kung si Bongbong, may mga ahensya ng gobyerno na nagdidikta kay Zaldico. Sino? Sino ba ang gobyerno? Si Bongbong. So sabihin mo na kasi si Bongbong. Pangalanan mo, paano paniniwalaan ng tao kung di mo pinapangalanan? Tanga, ilalaglag ka na niyan. Ilalaglag ka na niyan. Sinasalba mo pa yung yung pinsan mo. Ang tao, sold na yung mga utak nila na ang magnanakaw dito kayong dalawa. At clearly, nakikita ni Bongbong Marcos yon. Kaya sabi ni Bongbong Marcos, wag na ako, yung pinsan ko na lang. Siya na lang ilalaglag ko. Papayag ka ba nun? Pangalanan mo siya, sabihin mo kung ano yung mga inutos niya sa'yo. Tapos, ikaw ngayon ang least guilty. Siya ngayon ang most guilty.
Pero dahil hindi mo pa ginagawa, wala. Kahit magbalag ka ng grito, nakatiwarik, maya-maya, wala. Yung sinasabi mo ngayon, hindi yan kasing bigat ng sinasabi ni Zaldico nung siya ay naglabas ng testimonya. Kasi meron siyang mga papel na hawak, meron siyang mga proyekto, tapos meron pang si Guteza, meron pang testimonya ngayon yung mga driver niya. So kung titimbangin, ikaw na nagpapaawa lang, nagpapabiktim, di ka naman victim, hayop ka, magnanakaw ka daw eh. Ikaw nagpapabiktim ka, si Zaldico, dahil ginamit niyo siya at dahil siya yung nakikitang ginagawang mastermind dito, itinuro ka. O siya, meron siyang ebidensya, ikaw wala eh. O lahat din yan, akusasyon lang eh. Paano na? So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Sino yon? Pangalanan mo. Sinabi na ni Zaldico, ikaw, yung pinsan mo, pangalanan mo na din. Kasi maniwala ka, pag umuwi si Zaldico dito, totoong nahuli nila yan at pag napauwi yan dito, wala ka nang kawala. Hindi na pwedeng magbago si Zaldico ng testimonya niya. It's either sasabihin niya na sa pagkakaalam ko, pumupunta yung pera kay Bongbong. Kasi lahat naman ng pera, dinadala ko kay Martin. Pati yung para kay Bongbong, dinadala ko kay Martin. So, pwedeng hindi binibigay ni Bongbong yan. Pwedeng binibigay niya. Pag ganun ang usapan, lumalabas talaga, magnanakaw ka. Kasi hindi na pwedeng umatras eh. Hindi na pwedeng bumaliktad si Zaldico. It's either patayin na si Zaldico para hindi magsalita or hindi siya pwedeng bumaliktad. Kasi pag bumaliktad siya, wala na maniniwala sa kanya. Siya na ngayon ang mastermind. Pagka bumaliktad siya ng testimonya, siya na ang mastermind, siya na ang maiipit. Hindi ka na maiipit. Hindi na maiipit si Bongbong. Diba? So wais yan si Zaldico. Ang gagawin niyan, imomodify lang niya yung una niyang mga sinabi. Kaya pag minodify niya yung una niyang mga sinabi, laglag ka. Laglag ka, Romualdez. Lahat ng mga pinagsasabi niya doon para sa'yo. Never sinabi ni Zaldico sa kanyang mga testimonya na direkta siya nagdi-deliver ng pera doon sa Malacanang. Sinasabihan lang siya ng Malacanang kung magkano yung cut nila. Pero sinabi ba ni Zaldico na direkta siya nagdi-deliver doon? Pero sa'yo, direkta silang nagdi-deliver. Delikado ka dyan, boss. Maniwala ka. Kaya kung ako sa'yo, kung anong alam mo, labas mo na ngayon. Huwag ka na hindi ka naman cute. Hindi ka naman mukhang kirubin. Yung may pakpak ka rito sa tenga pero hindi ka mukhang kirubin. Mukha kang satanas. Yung tenga mo minsan tumutuli siya, nagiging sungay yan. Huwag ka nang magpanggap. Huwag ka nang magpanggap dahil pinsan ka ni Lucifer. Kung ako sa'yo, ilaglag mo na yung pinsan mo ring mas masahol pa kay Lucifer. Para at least kahit papaano, magalit man sa iyo yung tao, hindi mag-isa ka. At least 3 kayo, mag-uusap-usap kayo sa kulungan. Magbabatopik kayo araw-araw, magsampalan kayo. Kaya pag nandoon na kayo sa kulungan 2, magsundutan kayo ng mata. Magsaksakan kayo. Kung gusto ninyo, magkulaman kayo, magkilitian kayo hanggang mamatay kayo. Sampalan kayo ng tsinelas, magpendyutan kayo sa puwet. Lahat gawin nyo, wala kaming pakialam. Pero kung mag-isa ka lang makukulong, kawawa ka naman. Yung pinsan mo, putya, pa-party-party yun, tas ikaw nasa kulungan ka. Di bali na 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo makulong. Wag lang ikaw mag-isa, Martin Romualdez. Kaya make up your mind. It's now or never. Hanggang hindi pa huli ang lahat. Putya, kung ako sa'yo, ilabas mo na lahat na nalalaman mo. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. Meron kang alam. So are you threatening them? Are you threatening Bongbong Marcos na may alam ka? Kung may alam ka at makabayan ka at matino ka, katulad na sinasabi mo ngayon, mabait ka, anghel ka, sugo ka ng langit, kung mabait ka, bakit hindi mo nilalabas? Bakit tinatakot mo sila na ilalabas mo? Kung talagang desidido ka na wala kang kasalanan dito sa pagnanakaw, ilabas mo na ngayon, may nalalaman ka pala. So, ibig sabihin, tinatakot mo yung administrasyon na kung hindi nyo ako papalabasin ng bansa, kung hindi nyo ako papatakasin, kung sakasuhan nyo ko itong si Chis Escudero tsaka itong si Zaldico, hindi sila ang mastermind, ilalabas ko lahat. Meron pala kayo talagang tinatago. So, ibig sabihin, kawatan ka. Kawatan kang hayop ka. And I say this carefully.
If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Pina-follow nga nila, sa'yo nga pumupunta eh. Wala nang ibang puntahan, parang tsubibo lang paikot-ikot sa inyong dalawa ni Bongbong Marcos eh. Oo, paikot-ikot lang eh. Kasi paglabas ni Zaldico, sasabihin ni Zaldico, hindi ako ang pinuno nito. Ako lang ang foot soldier, ako lang ang gumawa, pero sila ang nagplano. Ako lang nag-execute, pero sila ang nagplanong dalawa. So, sino ang mastermind? Di yung nagplano, yung nag-execute, ano lang siya? Alipores lang siya. Errand person lang siya. Messenger lang siya. Oh, sasabihan mo si Ombudsman, kahit anong tumbling ang gawin ng Ombudsman, kasi kung pwede lang isisi ni Ombudsman to kay Inday Sara, kay Pulong, kay Baste, at saka kay Pangulong Duterte, gagawin niya eh. Kaya lang wala eh. Wala talaga eh. 2024, 2025, kayo naman na nandiyan dyan. Wala na si Inday Sara sa inyo noong 2024. Dahil tinatarantado nyo na. Oh, anong gusto nyo gawin kay Remulla? Ano naman, hindi naman siya nagmimilagro. Tangin ng mga bobo na ito. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions. O yun naman pala eh. Ready ka naman pala eh. O, ay di tanggapin mo na yung plunder, malversation, at kung ano-ano pang kaso, betrayal of public trust na i-file sa'yo ni Ombudsman. Ba't tinatakot mo si Ombudsman? Eh, kailangan kang kasuhan ni Ombudsman. Kung kakasuhan man si Cheese, so be it. Ganun talaga. Si Zaldico at saka si Bongbong. Kaya lang, hindi naman impeachable offense man ang presidente. Immune man siya sa suit. So ngayon, hindi siya pwedeng kasuhan nito ni Ombudsman ngayon. Oh, eh kayo yung pwede niyang kasuhan ngayon. Di harapin mo. Ready ka naman pala eh. Anong iniiyak mo? Anong iniiyak mo? That the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to... Nobody's actually throwing you under the bus but your cousin. Si Chis Escudero, hindi naman sinasabi ni Chis Escudero ngayon kahit na kakasuhan siya ng Ombudsman, hindi naman niya sinasabi ikaw may kasalanan. Wala siya sinasabing ganun. Si Zaldico man lang nagsasabing ikaw may kasalanan, tsaka si Bongbong Marcos lang naman nagsasabi ikaw may kasalanan. Oh, so sino pinatatamaan mo dito? Tangina, lito na sila, hindi na talaga nila alam kung anong gagawin nila. Putsang ina, sabi nila, paano ba to? Ang bobo nyo naman kasi pwede naman kasi magnakaw ng konti lang. Magnanakaw man kayo talaga lahat. Hindi naman kayo magpupolitiko kung hindi kayo mga kawatan. Kawatan man kayo lahat, alam naman namin yun. Pero putsang inang yan, hinubos nyo eh. Talagang nilaklak nyo lahat, nilagyan nyo na ng bakal yung proyekto, putsang ina, sinertify nyo as complete, tapos nagati-hati kayo sa pera eh. Yun ang problema kasi sa inyo, masyado kayong ganit, putang ina ninyo. Ilan mga taon na kayo? Senior citizen na kayo pare-pareho. Umabot kayo ng 20 years, napakapalad nyo. Hindi nyo kayang ubusin sa mga remaining years ng buhay ninyo because yung 20 years na yan, kung aabot kayo dyan, baka mga 10 years o 5 taon na lang yung mabubuhay kayo ng may tamang pag-iisip pa, baka may mga Alzheimer's na kayo. Hindi nyo man kayang dalhin sa impyerno lahat yan. Bakit nyo naman kasi pumapayag naman kami magnakaw kayo, pero konti lang, mga siguro, enough lang para makakain kayo ng masarap. Putsang ina ninyo, pati yung mga anak ng mga anak nyo sa labas, walang hiya kayo, binuhay nyo eh. Yung mga apo ninyo na hindi pa ipinanganganak, may mamanahin na sa inyong mga hayop kayo. Inubos nyo, sinagat nyo naman yung tao kasi eh. Defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Ayan na. Oh,